Magandang araw po muli, mga minamahal. Ang ating pag-uusapan sa araw na ito ay ang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 9, versikulo 1 hanggang 12. Ito po ay aking babasahin. Sa paglalakad ni Jesus ay may nakita siyang isang lalaki ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Rabi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak na bulag ang lalaking ito, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Dapat nating gawin ang mga ipinagawa ng nagsugo sa akin samantalang araw pa. Dumarating ang gabi at wala nang makagagawa. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo." Ang kahulugan nito'y sinugo. "Maghilamos ka roon." Gayon nga ang ginawa ng bulag, at nang magbalik ay nakakikita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya ay namamalimos pa, "Hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos?" "Hindi, kamukha lang," wika naman ng iba. At sumagot ang lalaki, "Ako nga po iyon." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid sa aking mga mata. Pagkatapos, sinabi sa akin, 'Pumunta ka sa silo at maghilamos.' Kaya't pumaroon ako at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Ewan ko po," sagot niya. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 9, versikulo 1 hanggang 12. Ito mga minamahal ay patuloy nating tinatalakay ang Ebanghelyo ni San Juan, na kung saan dito ipinahayag ng Panginoong Hesus ang kanyang pagiging Diyos, bagamat sa kalagayang tao siya ay hindi Diyos. Siya ay anak ng tao na si Maria at ni Jose. Lingid sa kaalaman ng mga Israelita, siya ang isinugo ng Diyos
upang maging tagapagligtas ng sambahayan ni Jacob o ni Israel. Gayon din ang sinumang sumasampalataya sa Kanya, Hudyo man o Hintil. Ngunit sa personal na pangaral ni Jesus ay inuna niya ang sambahayan ni Jacob o ni Israel. Iyan ang kanyang misyon, at sa bandang huli ay maging kasali ang mga hintil sa pamagitan ng panampalataya. Kaya dito sa Juan Kapitulo 9, versikulo 1 hanggang 12, ang kausap po ng Panginoong Hesus ay ang mga Israelita. Panahon po ito ng New Testament, siglo 1 or 1st century. So dito, ating himay-himayin ang mga talata na napaloob sa Juan Kapitulo 9, versikulo 1 hanggang 12. Dito mga minamahal, sa Juan 9, 1 hanggang 3, kung muli ating basahin at ipaliwanag, ganito ang pagkasulat. Sa paglalakad ni Jesus ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Rabi, sino po ang nagkasala? At ipinanganak na bulag ang lalaking ito, siya o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak na bulag ang lalaking ito hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos." Dito mga minamahal, makikita natin ang kalagayan ng isang taong bulag na mula pa sa pagkabata ay hindi na nakakakita. Ngunit dumating ang panahon para sa kanya na siya ay makakita muli upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Ngunit dahil ang Panginoong Hesukristo ay kasalukuyan niyang inaaralan ang kanyang mga alagad, ay nagkaroon sila ng katanungan nang sila ay napalapit sa bulag. At dahil alam ng mga alagad o mga apostoles ni Hesukristo ang kanyang layunin ay iligtas ang sambahayan ni Jacob o ni Israel, ay kasama na rito ang misyon ng pangangaral ng Ebanghelyo para sa lahat ng mga Hudyo at pagpapanumbalik sa kanila. At sa pamagitan nito ng kanilang pagkakita sa isang bulag, ay tinanong nga ng mga alagad kung sino ang nagkasala. Ang mga magulang ba na nagsilang sa lalaking bulag o ang lalaking bulag mismo? Sumagot si Jesus sa kanila, "Hindi gayon ang inyong dapat isipin." Nagkaroon ng ganitong kalagayan ng pagkabulag ang lalaking ito, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang man. Ngunit siya ay ipinanganak na bulag upang maihayag ang kapangyarihan ng Diyos. Na ibig sabihin ng Panginoon Kristo ay sa magitan ng lalaking bulag na ito na mula pa sa kanyang kapanganakan ay
magkaroon ng patutuo na siya ay isinugo ng Diyos Ama upang maihayag sa Israel na siya ay anak ng Diyos na isinugo upang iligtas ang sambahayan ni Israel, mapatawad sa kanilang mga kasalanan at mapanumbalik siya sa Diyos. Dahil kailangan ang mga patutuo sa kalagitnaan ng mga tao, kaya pinag-usapan ng mga alagad at ni Jesucristo ang tungkol sa pagkakasala ng tao. At binigay halimbawa sa Ebanghilyong ito ang lalaking bulag na ipinanganak mula pa sa kanyang pagkabata, siya ay bulag na. Ngunit dahil sa ang katanungan ay kung sino ang nagkasala, ang lalaking bulag na ipinanganak na bulag o ang kanyang mga magulang? Ang sagot ni Jesus, walang nagkasala sa kanila. Ngunit ang layunin ng Diyos kung bakit siya ay ipinanganak na bulag upang maihayag ang kapangyarihan ng Diyos. Karagdagan pa rito ay ang pangaral ng Ebanghelyo ng paghirang sa tao. Na bagamat ang tao ay makasalanan, ngunit nang siya ay idinalang tao, siya ay wala pang kasalanan. Bagamat ang kanyang mga magulang ay mga makasalanan dahil sila ay nanggaling sa lahi ni Adam na ama ng makasalanang tao. Kaya ang lahat ng mga isinilang na nagmula kay Adam, ang unang tao, lahat ay nagkakasala at dadanas ng kamatayan. Ngunit habang nangyayari ang ganitong mga pangyayari na dumarating ang kamatayan ng tao dahil ito ay kabayaran ng kasalanan, ngunit dahil kay Kristo ay panumbalikin ang mga taong makasalanan upang sila ay patawarin ng lahat ng kanilang pagkakasala sa magitan ng panampalataya. Kaya sa Roma Kapitulo 9, versikulo 11, ay sinabi ng banal na kasulatan, hindi ito nangahulugang, basahin natin, versikulo 11, ipinakilala ng Diyos, basahin ko muli, Roma 9:11, ipinakilala ng Diyos na ang pagpili niya ay ayon sa kanyang sariling panukala at hindi batay sa gawa ng tao. Sapagkat bago pa ipinanganak ang mga bata at bago pa makagawa ng mabuti o masama, sinabi na ng Diyos kay Rebeka, maglilingkod ang nakatatanda sa kapatid na nakababata. Ayon sa nasusulat, minahal ko si Jacob at kinapuputan ko si Esau. At patuloy, versikulo 14 hanggang 16, kung gayon, sinasabi ba nating hindi makatarungan ang Diyos? Hindi. Sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises, nahabag ako sa ibig kong kahabagan at maawa ako sa ibig kong kaawaan. Kaya't ang pasya ng Diyos ay nasasalig sa kanyang habag at hindi sa kalooban ng pagsisikap ng tao. So dito mga minamahal, ang kondisyon ng pagkakasala ng tao ay patungkol sa ating pagkatao
na bagamat tayo ay nanggaling sa ating mga magulang mula kay Adam na makasalanan, ngunit habang tayo'y idinadalang tao pa, ay sa ating pagsilang ay itinuring ng Diyos na wala pa tayong kasalanan. Kaya nandoon ang pasya ng Diyos na binibigyan ang tao ng kalayaan kung ano ang landas ng kanyang tatahakin. Ngunit, nakasandal sa pasya ng tao kung ano ang dapat niyang gawin. Ngunit ang ibig ng Diyos ng lalakaran ng tao ay mabuti. Kaya habang ang tao ay bata pa, siya ay kasalukuyang nasa pangalaga ng kanyang mga magulang upang ituwid ang kanyang landas. Ngunit paglaki ng tao at siya ay may sarili ng kaisipan, nasa kanya na ang pagpapasya kung anong buhay ang kanyang patutunguhan. Buhay na makasalanan o buhay na makatuwiran na kung saan ang Diyos ang nangangalaga upang kung darating man ang kamatayan ng tao ay siya'y bubuhayin muli upang siya'y bigyan ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Ngunit kung ang tao ay pinili niya ang buhay na makasalanan at landas ng kasamaan, gayon din, bagamat siya ay nabubuhay, siya ay mamamatay, at ang kabayaran ng kanyang kasalanan ay ang kanyang kamatayan, at siya ay bubuhayin din muli mula sa mga patay at parusahan ng ikalawang kamatayan na kung saan ang taong masama ay ibulid sa dagat-dagatang apoy ng walang hanggan. Kaya dito mga minamahal, sa magitan ng lalaking bulag, ipinakita at ipinahayag ng Panginoon Kristo na ang lalaking bulag na siya ipinanganak ay wala pa siyang kasalanan. Gayon din, ang sanhi ng kanyang pagkabulag ay hindi dahil sa makasalanan ng kanyang mga magulang. Kung hindi, ang kapasihan ng Diyos ay habang ang tao ay namumuhay sa mundo, nandoon ang pasiya ng Diyos na siya ay hihirangin pagdating ng panahon upang magiging isa sa mga anak ng Diyos. At ang lalaking bulag ay ginamit ng Panginoon Kristo upang ipahayag sa sambahayan ni Israel na siya ang kanilang hinihintay na Mesiyas sa tagapagligtas. At ang patutuo nito ay bigyan muli ng pagkakita ang lalaking bulag upang sa magitan ng kapangyarihan ng pagpanumbalik ng paningin ng taong bulag ay maihayag ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. So dito mga minamahal ay basahin natin ang Roma Kapitulo 9, versikulo 11 na sinasabi, ipinakilala ng Diyos ng pagpili niya ay ayon sa kanyang sariling panukala at hindi batay sa gawa ng tao. Sapagkat bago pa ipinanganak ang mga bata at bago pa makagawa ng mabuti o masama. Kaya ang tao, kung siya ay ipinanganak sa mundong ito,
bago pa siya ipinanganak na nandoon sa sinapupunan ng kanyang ina ang kanyang kalagayan ng bata na dinalang tao ay wala pa siyang kasalanan. So, sa karagdagan ng ating Ebanghelyo, Juan Kapitulo 9, versikulo 4 hanggang 5. Dapat nating gawin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin, samantalang araw pa. Dumarating ang gabi at wala nang makagawa. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Kaya ang layunin ng Diyos sa Ebanghelyong ito tungkol sa lalaking bulag ay upang mahayag ang kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos. Upang maipakilala si Jesucristo na Mesiyas ng sambahayan ni Israel. Kaya ginamit ang lalaking bulag upang malantad ang Mesiyas na si Jesucristo dahil ito ang layunin ng Diyos na muli bigyan ng pagkakita ng paningin. Panumbalikin ang paningin ng bulag upang maging patotoo sa pagka-Mesiyas ng anak ng Diyos na si Kristo Jesus. Kaya ang sabi niya sa Juan 9:5, habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Gayon din ang sinabi niya sa Juan Kapitulo 8, versikulo 12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Kaya dito ginamit ang lalaking bulag upang ang bulag ay makakita muli at hindi na siya lalakad pa sa kadiliman. Dito mga minamahal, ang bulag ay binigyan ng kapatawaran ni Jesucristo at siya ay namuhay sa kaliwanagan at hindi na sa kadiliman. Literal na kadiliman, binigyan siya ng panumbalik ng kanyang paningin sa magitan ni Jesucristo na nagbibigay liwanag sa kanya dahil si Jesucristo ang ilaw ng sanlibutan. At literal din na binigyan siya ng panumbalik ng kanyang paningin upang makilala niya ang ilaw ng sanlibutan na si Jesucristo. So dito, mga minamahal, para sa mga Israelita at sa ating lahat ng mga hintil, na kung tayo'y sumampalataya kay Jesus, na siya ang Mesiyas, tagapagligtas ng sanlibutan. Siya ang ilaw ng sanlibutan. May kapangyarihan siya magbibigay liwanag sa mga nabubulag at nagbibigay liwanag sa mga taong nanirahan sa kadiliman na sa magitan ng kanilang panampalataya manumbalik sila sa Diyos sa magitan ni Jesucristo. Ng kadiliman ay ang kasamaan at pamumuhay sa kasalanan. Bagamat tayo'y hindi bulag, ngunit kung tayo'y namumuhay sa kadiliman o sa kasamaan, itinuring tayo spiritually blind at hindi pa natin nakilala ang ilaw ng sanlibutan na si Jesucristo. Kaya manatili tayo sa ating kasalanan at ang kabayaran nito ay kamatayan at pagkabulid sa impyerno.
Kaya tayo, mga minamahal, ay ating sampalatayanan si Jesucristo upang tayo ay mamuhay sa liwanag. Nang liwanag ay si Jesucristo, ang ilaw ng sanlibutan, ng kanyang layunin ay ilayo tayo sa pagkakasala upang ibigay sa atin ang buhay na walang hanggan. Kaya nga habang namumuhay tayo sa mundong ito, ayon sa kasulatan sa Isaias Kapitulo 55, versikulo 6 ay sinasabi, hanapin si Yahweh, samantalang siya ay iyong makikita. Siya ay tawagin habang malapit pa. Ito ang ginawa ng bulag. Nung malaman niya na si Jesucristo ay malapit sa kanya, nakiusap siya na panumbalikin ang kanyang paningin sa magitan ng awa at habag ni Jesucristo. Dahil nakita siya na matagal na siyang bulag at hindi niya kayang lumakad ng walang kasama, bagkus naghihintay siya ng himala. Ang himala ng kanyang panumbalik ng paningin sa magitan ng panampalataya kay Jesus. Tayo rin naman, ang lahat, Israel at Hintil, habang tayo ay buhay pa, hanapin na natin si Jesus. Lalo na kung nasa kadiliman pa. Ibig sabihin, namuhay pa sa kasalanan. Habang malapit pa si Jesus. Sa panahon ng mga Israelita, kapiling nila si Jesucristo. Ang bugtong anak ng Diyos na kung saan ang Diyos Ama ay kapiling ni Jesus na sa loob, nanahan sa loob ng kanyang katawan. Kaya kapiling ang Diyos, God with us, sa panahon ng Israel, kapiling nila ang Diyos sa pamagitan ni Jesus. Sa atin din naman, sa magitan ng panampalataya, malapit lamang sa atin ang Diyos. Maging kapiling natin siya. Kung mamuhay tayo ayon sa salita ng Diyos, sa magitan ng salita ng Diyos, kung sa buhay natin, ang nasusulat, si Jesus, ang kanyang espiritu na siyang kanyang salita, ay tatahan sa ating mga puso. At tayo'y alalayan niya, tutulungan niya, at gabayan niya sa ating paglakad tungo sa buhay na walang hanggan. Dahil sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. Siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Kaya mga minamahal, napakasarap na mamuhay sa kalooban ng Diyos. Nakatulad ng naranasan ng lalaking bulag, muli, naging normal ang kanyang pamumuhay. Sa magitan ng kanyang panampalataya kay Jesus, nanumbalik ang kanyang mga paningin. So, patuloy nating basahin ang Juan Kapitulo 9, versikulo 8 hanggang 12 na sinasabi. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya nung siya ay namamalimos pa, hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos? Sumagot ang ilan, iyan nga. Hindi, kamukha lang, wika naman ng iba. At sumagot ang lalaki, ako nga po yun. Paano ka nakakita? Tanong nila, sumagot siya. Ang lalaking tinatawag na Jesus ang gumawa ng putik at ipinahid sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos. Kaya't pumaroon ako at naghilamos at nakakita na ako. Nasaan siya?
tanong nila sa kanya, iwan ko po, sagot niya. Dito mga minamahal, nangyari ang malaking kapahayagan na si Jesus, ang ilaw ng sanlibutan. Ilaw ng sanlibutan dahil pinapanumbalik niya ang paningin ng mga bulag. Siya ay ilaw ng sanlibutan dahil siya ay nagbigay paliwanag sa magitan ng magandang balita ng kaligtasan. Na ang kadiliman ay pamumuhay sa kasalanan at ang liwanag ay pamumuhay sa katuwiran na siya ang landas at siya rin ang ilaw ng landas patungo sa buhay na walang hanggan. Mga minamahal, ang mga patutuo ng Biblia at ng taong bulag upang ating sampalatayanan na si Jesus ay Mesiyas at siya ang ilaw ng sanlibutan ay dahil sa pinatutuhanan din ng banal na kasulatan na sa magitan ng patutuo ng 2 o 3 ay sampalatayanan natin na si Jesucristo ay Panginoon at tagapagligtas. Siya ang Mesiyas ng Israel, siya rin ang Mesiyas ng mga Hintil na kung saan isa tayo sa mga kinakaawaan ng Diyos. Sa magitan ng kanyang habag, tayo ay binigyan ng pagkakataon. Dahil sa ating panampalataya, tinanggap natin si Jesus, ating Panginoon tagapagligtas, kaya tayo ay itinuring na mga anak ng Diyos. Good morning. Ito ang inyong abang lingkod, Pastor Absalom Nabaron Jr., naghahatid ayon sa Ebanghelyo ni San Juan. God bless. Praise God. Hallelujah. Amen and amen. Thank you, Lord Jesus.